Mati, Davao Oriental, Philippines, 2:00 ng hapon. Ang init ay nanunuot sa bumbunan pero masaya pa rin si Aling Karing at ang bunsong kapatid ni Maya na si Jenny. Nasa palengke sila, namimili ng panghanda para sa kaarawan ng pamangkin nila. Dahil sa padalang pera ni Maya, galing sa advance salary kay Sir Ahmad, nakaluwag-luwag sila ngayon. Nay, pili tayo ng lechon manok ha? Yaya ni Jenny, habang hila-hila ang bayong. Matagal na tayong di nakakatikim nun. Tumango si Aling Karing, nakangiti. Oo anak, sige. Basta magtira tayo ng panggamot ko. Pero habang naglalakad sila sa section ng mga isda, biglang tumigil sa paglalakad ang matanda. Namutla ito. Ang kaninang maingay na palengke ay parang biglang bumagal sa paningin niya. Nay? Tawag ni Jenny nang mapansin niyang huminto ang ina. Hindi nakasagot si Aling Karing. Napahawak ito sa dibdib. Ang mukha ay napangiwi sa sakit. Ang kulay ng balat nito ay naging abo. At sa isang iglap, parang sako ng bigas na nawala ng laman. Bumagsak ito sa sementadong sahig. Nay! Nanay! Tili ni Jenny. Nagkagulo ang palengke. May nahimatay! Tubig! Tubig! May nahimatay! Hala ka! Nahimatay yung matanda. Tumawag kayo ambulansya. CPR nyo. Sino marunong dito? CPR. Binuhat ng mga tricycle driver si Aling Karing. Walang malay. Mabigat ang paghinga. Isinugod nila ito sa pinakamalapit na ospital, isang private clinic dahil puno at walang kwarto sa public hospital. Pagdating sa emergency room, ang gulo, amoy alkohol at takot. Hinarang sila sa admission desk ng isang masungit na nurse. Stroke yan, miss. Sabi ng nurse matapos tignan ang pasyente. Kailangan ng ICU. Agad-agad. Sige po, ipasok niya na po. Iyak ni Jenny. Hawak ang kamay ng nanay niya na nanginginig. Teka lang. Harang ng nurse. Private hospital ito. Kailangan niyo muna mag-deposit ng 50,000 pesos bago namin simulan ng treatment or surgery. Policy yan. Po? Nanlaki ang mata ni Jenny. 50,000? Wala po kaming ganong pera. Emergency lang po. Parang awa nyo na, gamutin nyo na ang nanay ko. Mamamatay siya. Pasensya na. Policy ng ospital. Malamig na sagot ng staff. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Maghanap muna kayo ng pera. O kaya, ilipat niyo sa public. Nataranta si Jenny. Ang nanay niya nakahiga sa stretcher sa hallway. Hirap huminga at unti-unting nangingitim ang labi. Kung ililipat pa nila sa public, baka hindi na umabot. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Jenny ang cellphone niya. Tinawagan niya si Maya. No answer. No answer. Ate, sagutin mo please. Hikbi ni Jenny. Parang awa mo na. Nasa meeting si Maya noon kay Sir Ahmad. Naka-silent ang phone sa loob ng bag. Sinubukan ulit ni Jenny. No answer. Wala na siyang oras. Nag-scroll siya sa contacts niya. Bigla niyang naalala na may 1 o 2 beses na tumawag sa kanila si Maya gamit ang mobile phone ni Tarek na sa pagkakaalam nila ay ang current employer pa rin ni Maya. Nag-isip ng sandali si Jenny. Medyo nahiyang tawagan si Tarek. Pero wala na siyang choice. Bahala na kung English, bahala na kung magalit. Buhay ng nanay niya ang nakataya. Denial niya ang number. Nanginginig ang mga daliri. Abu Dhabi. Nasa gitna ng board meeting si Tarek sa Al Nabuda Tower. Ang conference room ay tahimik at malamig. Kabaliktaran ng init sa labas. Seryoso ang mukha niya habang nakikinig sa presentation ng architects para sa bago niyang hotel project. Nakaupo siya sa head of the table
pero ang isip niya ay lumilipad. 3 days. Binigyan niya si Maya ng 3 araw. Pangalawang araw na ngayon. Wala pa ring tawag. Biglang umilaw ang private phone niya na nakapatong sa mesa. Isang number galing Pilipinas. Kumunot ang noo ni Tarek. Usually, hindi siya sumasagot ng unknown numbers habang nasa meeting. Ipapasa niya dapat kay Leila, pero naramdaman niya ang kaba. Galing Pilipinas. Si Maya kaya ito? Gamit ang ibang number? Itinaas niya ang kamay para patahimikin ang architect na nagsasalita. The architectural update. I walked the site this morning, and while the block work on the second Excuse floor me. is progressing, Sinagot niya ang tawag. Alo? Hello, sir? Sir Tariq? Is this Sir Tariq? Boses ng babaeng umiiyak. Panic. Hysteria. Yes, this is Tariq. Who is this? Sir, I am Jenny, sister of Maya. Please help. Nanay, mother, heart attack, stroke. I don't know. Jenny was sobbing uncontrollably. Hospital here. No money deposit. They don't want to accept. Maya not answering phone. Please, sir, help us. Napatayo si Tarek. Nabagsak niya ang mamahaling Montblanc na ballpen niya sa mesa. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Not for business, but for Maya. Alam niyang buhay ni Maya ang pamilya niya. Kung may mangyari sa nanay nito habang magkagalit sila, Maya would be destroyed. Where is she? Tarek asked sharply, grabbing his notepad. Here po in Davao, in South Medical. Iyak ni Jenny. Listen to me. Tarek commanded, switching to his authoritative voice, the voice that moved mountains and built skyscrapers. Stay there. Do not move. I will handle it. Binaba niya ang telepono. Humarap siya sa board of directors na gulat na nakatingin sa kanya. Meeting adjourned. Sabi niya, But Mr. Tariq, the project timeline? I said adjourned. sigaw ni Tarek. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Get out now. Nagkukumahog na lumabas sa mga executives. Naiwan si Leila. Mr. Tariq? Get Rashid on the line. Now. Utos ni Tarek habang naglalakad palabas ng conference room. Tinawagan niya ang kanyang head of operations sa Manila branch ng kumpanya niya. Rashid, Tarek barked into the phone while walking briskly to his office. I have an emergency in Davao. A patient named Karing de la Cruz is at South Medical. Contact the hospital administration immediately. Tell them El Nabuda is paying for everything. Huminto siya sa hallway. Naisip niya ang kalagayan ng South Medical. Maliit na klinik lang yon base sa alam niya. No. Bawi ni Tarek. Check which hospital in Davao is the best and have the patient transferred there immediately. Get the top cardiologist and neurologist in the city. Use the company helicopter if you have to move her. I want her treated like a queen. Do you understand? Yes, Mr. Tariq. Right away. I will make all the necessary arrangements. Binaba niya ang telepono. Napasandal siya sa salamin. Please be okay. Dasal niya. Maya needs you. Gabi na nang matapos ang sunod-sunod na meeting ni Maya. Pagod na pagod siya. Ang golden cage ni Ahmad ay maganda pero nakakapagod magpanggap na masaya. Maghapon siyang nakaupo, nagpapanggap na busy habang si Ahmad ay panay ang tawag sa kanya para lang magpa-cute o magyaya ng kape. She felt like a doll. Display. Kinuha niya ang phone niya sa bag habang nasa elevator pababa. Nanlaki ang mata niya. 34 missed calls.
Jenny, 15 messages. Binuksan niya ang huling text ni Jenny. Ate Maya, tawag ka agad please. Si nanay inatake. Dinala namin sa ospital pero ayaw tanggapin ngang walang deposit. Halos malaglag ang cellphone ni Maya. Nanlamig ang buong katawan niya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nanay! Nanginig ang kamay niyang pinindot ang call button. Hindi niya matype ang password ng phone sa sobrang taranta. Hello, Jenny? Sigaw ni Maya pagkasagot ng kapatid. Halos umiiyak na sa kaba. Ano na nangyari kay nanay? Nakapasok na ba kayo ng ospital? Tinanggap na ba si nanay? Diyos ko, magpapadala ako agad ng pera. Hintayin niyo. Ate Maya, ate okay na. Masayang sagot ni Jenny sa kabilang linya. Rinig ni Maya ang tunog ng machine sa background. Okay na si nanay, stable na siya. Natigilan si Maya. Tumutulo ang luha. Ha? Paano? Okay na. Saan kayo kumuha ng pang-deposit? 50,000 yun, di ba? Ate, grabe talaga ang amo mo. Isang tawag ko lang, nagpadala agad siya ng tulong. Kwento ni Jenny. Excited. May dumating na mga naka-uniforme kanina sa klinik. Galing daw sa amo mo. Binayaran yung bill sa klinik, tapos nilipat si nanay sa Davao Doctors Hospital via ambulance. Naka-private suite kami ngayon, ate. Ang ganda, parang hotel. Kumpleto sa gamit. Tapos, sinabihan tayong hospital admin na yung pinaka-best na doktor lang ang piliin para kay nanay at huwag daw tayong mag-alala sa lahat ng gagastusin dahil sagot daw lahat ng amo mo. Natulala si Maya. Amo? Sinong amo? Ang alam niya, si Sir Ahmad ang amo niya ngayon. Pero hindi naman niya nasabi kay Ahmad ang number ni Jenny o ang tungkol sa pamilya niya. At kuripot si Ahmad sa ibang bagay, puro luho lang sa kanya ang alam. Yung Tarik! Sagot ni Jenny. Ano ka ba? Amo mo? Di mo kilala? Tumawag kasi ako sa kanya kanina nung di ka sumasagot. Siya nagpadala ng tulong. Sabi nung staff niya, best care daw ang utos ni Sir Tarik, whatever the cost, sabi daw. Nanlambot ang tuhod ni Maya. Napaupo siya sa bench sa labas ng building ni Ahmad. Tarik. Biglang nag-flashback sa kanya ang lahat. Kung paano niya sinigawan si Tarik sa banyo noong gabing umalis siya. Did you buy me? Am I just a slave to you? Kung paano niya ito pinagtabuyan sa meeting room kahapon. Don't touch me. Kung paano siya umalis nang walang lingon likod. At heto si Tarik ngayon, habang sinusuyo siya, habang nasasaktan dahil sa pag-iwan niya, sinasalba naman ito ang buhay ng nanay niya. Walang sumbat, walang kapalit, ni hindi nag-text sa kanya para ipamukha ang ginawa nito. Tiningnan ni Maya ang inbox niya. Walang text galing kay Tarik. Walang, I save your mother, you owe me. Walang, come back to me because I pay the hospital. Kung si Ahmad to o si Kiko, mabilis pa sa 4:00 na ipagmamalaki nila ang ginawa nila. Ipipost sa Facebook, isusumbat sa kanya habang buhay. But not Tarik. He did it simply because help was needed. He did it because he cared about her. Even if she hated him right now. Maniniwala na yata akong mahal talaga ako ng taong ito. Bulong ni Maya. Tumutulo ang luha sa sementadong sahig. Hay nako Maya. Ayusin mo nga ang mga desisyon mo sa buhay. Ano ba talaga? Feeling ko naman kaya ka nasasaktan ng ganyan dahil mahal mo talaga siya. She realized she was running away from the only man who truly treated her like a human being. Running towards a man, Ahmad, who truly treated her like a trophy. Ate, andyan ka pa ba? Tanong ni Jenny. Oo, garalgal ang boses ni Maya.
Sige Jenny, i-update mo na lang ako palagi sa kalagayan ni nanay. Salamat at ingat kayo palagi dyan. Salamat din Ate Maya. Ikaw, mag-ingat ka din palagi dyan and lagi ka namin pinagpipray. Bye ate! Pagka-end ng call, Maya pressed the contact button. She searched for Tarek. Call button na lang at magpi-place na ang call. Say thank you. Say sorry. Say I love you. But for some reason, parang napakabigat ng daliri niya at hindi niya maibaba para i-press ang call button. Hiya, pride, guilt, ang daming bumabagabag sa kanya. Paano kung galit na siya? Paano kung ginawa niya lang yon bilang closing gift? Pipindutin na sana niya nang biglang tumunog ang phone niya. Executive Assistant 1 calling. Maya, the next meeting is up. Sir Ahmad is asking for you. Get your laptop and be ready. Napatayo agad si Maya. Back to reality. Back to the golden cage. Yes, coming. Binalik niya ang phone sa bag pero ang puso niya naiwan kay Tarek. Kinabukasan, Friday, day 3, the deadline. Hindi pumasok si Maya sa opisina. Nagpaalam siya na masama ang pakiramdam. Hindi naman siya pinigilan ni Ahmad. Pinadalhan pa nga siya ng bulaklak na tinapon lang niya sa basurahan. Nagpunta siya sa Yas Mall. Hindi para mag-shopping, kundi para mag-isip at para mag-observe. When she goes to malls, ino-observe niya ang mga businesses doon. Mostly, food businesses. Yun yung naiisip niyang itayong business pag nakabalik na siya ng probinsya. Naglalakad siya from one restaurant to another to see how they do everything, the products they offer, at kung ano ang kakaiba sa bawat restaurant. Tinitignan niya ang mga pamilyang kumakain. Masaya. Ito ang gusto ko. Isip niya. Simpleng buhay, negosyo, pamilya. Pero sino ang kasama niya sa pangarap na yon? Si Kiko? Wala na. Si Ahmad? Imposible. Ahmad belongs to the glitter, not the grit. Si Tarek? Bigla niyang na-imagine si Tarek na nagbubuhat ng sako ng bigas sa palengke. Si Tarek na kumakain ng shawarma sa tabi ng kalsada. Si Tarek na umiinom ng karak tea. Si Tarek ang kasya sa pangarap niya. Habang nakatulala siya sa isang kiosk, may tumawag sa pangalan niya sa likuran. Maya? Lumingon siya. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaabaya pero naka-open ang buhok. Sosyal, elegante, amoy expensive oud. Si Sarah, ang paboritong kapatid ni Tarek. Sarah? Gulat na tanong ni Maya. Ma'am? Maya, it is you! Sarah smiled warmly. Lumapit at bumeso kay Maya. Walang arte. I am glad to see you here. How have you been? We missed you at the house. Ummi was asking about the vegetable girl. Namula si Maya. I am okay, ma'am. Sarah looked at her. Her smile faded into a serious, compassionate look. Sarah was closest to Tarek. She knew everything. Let's sit. Yaya ni Sarah. Coffee's on me. And please drop the ma'am, or I will start referring to you as madam. Biro ni Sarah. Umupo sila sa isang quiet corner ng cafe. Maya, Panimula ni Sarah, holding her coffee cup with both hands, staring intently at Maya. I saw my brother yesterday. He looks like a ghost. He hasn't eaten in days. Napayuko si Maya, guilt washing over her again. I have seen what happened with Tariq when he was still with Zara, his ex-wife. Kwento ni Sarah, her voice low. He was devastated to learn about her infidelity and betrayal.
She broke him, Maya. She made him believe that he was only good for his money. Tumingin si Maya kay Sarah. First time niyang marinig ang full story. But I have not seen him so crushed as when you left him. Sarah continued. I know how you two met was, well, out of the ordinary. But he was desperate. He thought at that time that it was his best option in finding true love. A love that doesn't involve him being known for what he is, but for who he is. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Maya sa ibabaw ng mesa. And Maya, he worships the ground you walk on. From day one, he has had nothing but praises about you. Yes, he paid the agency. Yes, the start was transaction-based. But never did he treat you as a commodity he just purchased. He gave you the respect, the utmost respect he can give to anyone. Even more respect than he gives his business partners. Sarah squeezed her hand. I mean, you are the witness to that. I was not there. I'm just listening to his stories about you. You were there the whole time. Remember how he treated you. Remember the man, not the receipt. Remember. Naalala ni Maya ang lagnat, ang yakap sa gabi, naalala niya ang palengke, ang pagbubuhat ng bigas, naalala niya ang ospital kahapon. Just like that, Maya burst into tears. She broke down right there in the posh cafe. The dam finally broke. Oh no, please don't cry. I didn't mean to make you cry. I was just telling you what I know and my opinion. I'm so sorry. No. Maya shook her head, sobbing freely, wiping her face with her palms. It's me. It's me and my twisted head. I don't know what I was thinking about. Yes, it's true. You're right. She looked at Sarah through her tears. Tariq has been nothing but kind, gentleman, respectful, sweet, and all of it. And I treated him like a monster. I'm so dumb. Napasigaw si Maya, frustration pouring out. Hey, Sarah smiled gently, handing her the tissue. don't be hard on yourself, Maya. It's a complicated situation. If I were in your place, finding out I was paid for, I would have probably done the same. Maybe worse. It's not easy. Tumutulo pa rin ang luha ni Maya, pero tahimik na siya. The storm inside her had passed. Wala na ang confusion. The question is, Sarah asked softly. how are you going to move forward? Tumingin si Maya kay Sarah. No words needed. Sa isip at puso niya, wala siyang ibang naririnig kundi ang pagsigaw ng pangalan ni Tariq. I love him. I wanna go home. Tumayo si Maya, determined. Naintindihan agad ni Sarah. Napangisi ito, flashing that signature Al-Nabuda charm on her face. Come. Sarah said, grabbing her luxury bag and standing up. Let's get him. And just like that, tinawagan agad ni Sarah ang driver niya. Ahmed, bring the car around. Now. Sarah ordered into her phone as they stormed out of the mall. Pagdating ng kotse, binuksan ni Sarah ang pinto para kay Maya. Where to, ma'am? The driver asked. Tumingin si Sarah kay Maya.
Tapos sa driver. Take us to Al Nabuda Tower Utos ni Sarah sa driver. and drive fast. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito. Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli!